Noah, bulaklak para sa'yo. Narinig kitang kumanta kanina sa stage. Ang galing mo. Ngiting-ngiti na papuri ni Rachel kay Noah. Ang lalaking nagugustuhan niya mula high school pa lang sila. Ngayon, pareho nang tapos sa pag-aaral ang dalawa. Si Noah ay isang vocalist ng isang banda, habang si Rachel nagpupursige para maging isang international model. Salamat, Rachel. Hindi ka na sana nag-abala pa. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Rachel dahil pagkatapos ng sinabi ni Noah, tinanggap nito ang bulaklak. Wow, may himala nga. Bulong ni Rachel na unti-unting nakaramdam ng kilig habang titig na titig sa kamay ni Noah na hawak ang bulaklak na ibinigay niya. Silly girl, napagtanto ko lang na pinapahirapan kita mula high school. Wala akong tinanggap na kahit isa sa mga binigay mo sa akin. At minsan pa, kapag tinatanggap ko, tinatapon ko lang din. I realized that I was such a jerk to you. Ni hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Gusto mo pa rin ako, gayon palagi naman kitang pinapahirapan noon. Sagot ni Noah habang may malungkot na ngiti sa kanyang labi. Hala, ano ka ba? Wala na yun, no? Ngiting-ngiti na sabi ni Rachel at bahagya pang hinampas ang balikat ni Noah. Saka naiintindihan ko naman, simula high school, ikaw na palagi ang ginugulo ko kaya paniguradong naiinis ka na sa akin ng sobra. Hanggang ngayon na may mga trabaho na tayo, ikaw pa rin ang ginugulo ko, kaya mas maiintindihan ko kung maiinis ka. Pero hindi ko inaasahan na tatanggapin mo ang bulaklak sa pagkakataong to. Dagdag na sabi ni Rachel. Ibig bang sabihin nito may pag-asa na ako sa'yo? Muli pang tanong ng babae. Ang kanyang mga mata kumikislap sa sobrang saya. Anong nakakahiya namang sagutin yan dito? Tura ni Noah sabay lingon sa paligid. Napatingin tuloy si Rachel sa paligid nila at napagtanto na maraming tao roon. Nasa isang acoustic bar sila ngayon dahil doon nagbabanda ang grupo nila Noah. Namula naman ang pisngi ni Rachel sa mga taong nakatingin sa kanila. Nakaramdam pa si Rachel ng paru-paro sa kanyang tiyan sa sobrang kilig. Kulang na lang, maglupasay siya sa sobrang tuwa. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Tama lang talaga na hindi ako sumuko simula high school kami. Kung sumuko ako noon, hindi ako magtatagumpay ngayon. Finally, napansin na rin ako sa wakas ni Noah. At sa tingin ko malaki-laki ang pag-asa ko sa kanya. Ngiting-ngiti na sabi ni Rachel sa likod ng isipan niya. Bakit hindi ko nalang ibigay sa'yo yung cellphone number ko? Iti-text na lang kita mamaya o tatawagan. Tapos pag-usapan natin ang tungkol sa bagay na to. Kung ayos lang sa'yo kung di ako magiging sagabal sa ginagawa mo. Syempre, pwede naman akong pumunta sa inyo kung ayaw mo ng text o tawag lang. Kalaunan, sabi ni Rachel, nang makalma niya ang sarili mula sa kilig na nararamdaman. Pero hindi pa rin mabura-bura ang ngiti sa labi niya. Sure. Gusto ko yun nasa isip mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa amin. You could just text or call me. I will answer the call. Akin na cellphone mo. Ilalagay ko phone number ko. Mabilis na kinuha ni Rachel ang cellphone niya at ibinigay yon kay Noah. Pagkabukas ni Noah sa cellphone niya, bumungad ang wallpaper ni Rachel na si Noah na nasa stage at nagigitara. Natigilan ng binata sa kanyang nakita at napakurap-kurap pa. Sorry Iyan yung wallpaper ko. Nagugupuhan kasi ako sa part na yan. See? Ang ganda ng pagkakahawak mo sa guitar at ang ganda ng jawline at lips mo. Nakikita mo ba? Tarantang paliwanag ni Rachel kay Noah na napatingin sa kanya. Kalaunan, ngumiwi si Rachel. Gusto lang talaga kita makita ng sobra, kaya laging nasa wallpaper kita
Para mukha mo yung nakikita ko. Creepy ba para sa'yo? Dagdag na lamang na sabi ni Rachel. Napatikim si Noah sa narinig niya, pagkatapos natawa na lang. May ngiti sa labi ni Noah, habang kinakalikot ito ang cellphone ni Rachel para ilagay ang numero niya doon. No, ayos lang. It's cute, actually. Hindi ko inaasahan na ganito mo ako kagusto. I felt honored to be liked by you. Ngayon na nakita ko ang side mo na ganito, mas lalo tuloy gusto kita makilala. Gusto ko rin syempre na mas makilala mo pa ako lalo. At magustuhan lalo, maybe. There will be chance too. Kung saan magugustuhan din kita. Nanlaki ang mga mata ni Rachel sa sinabi ni Noah. Alam ni Rachel na tama ang narinig niya. Alam ni Rachel na hindi siya nagkakamali ng narinig. OMG, this is it. May pag-asa nga ako. May pag-asa ako magustuhan ni Noah. Finally, after many years, nalingon niya na rin ako sa wakas. At kapag tuluyan niya na ako nagustuhan, hindi ko na siya pakakawalan pa. Wala siyang magiging kawala sa akin dahil gusto kong kami na hanggang dulo. Kinikilig na saan ni Rachel sa sarili niya. Nang makauwi si Rachel sa kanila nung gabing yon, hindi niya maiwasang impit na tumili. Sobrang saya ni Rachel dahil ang pinapangarap niya lang noon unti-unti nang natutupad. Hi, si Rachel to. Nakauwi na ako. Sana nakauwi ka na rin. Stay safe. Yun ang mensahe ni Rachel kay Noah habang nasa sala siya ng kanilang mansyon. Hello Rachel, salamat sa bulaklak. Nagustuhan ko. Nakauwi na din ako na safe. Impit na naman siyang tumili habang binabasa ang reply ni Noah. Muntik pa siyang madulas sa paglalakad sa sobrang niyang tuwa. OMG, nag-text siya pabalik at nagustuhan niya raw yung bulaklak na binigay ko at nag-update siya sa akin. May progress na kami sa wakas. Baka next week ikakasal na kami. Kapag nagkataon, kailangan ko ng pag-isipan ng magiging pangalan ng anak naming dalawa. Pagdedelulo niya at napahagikik pa kalaunan. Natuluyan ka na ba sa wakas sa pagiging baliw, sister? Mabilis na bura ang ngiti sa labi ni Rachel at nilingon ang taong nagsalita. Bumungad kay Rachel ang stepsister niya. Anak ito ng bagong asawa ng kanyang daddy. Nakilala ito ni Rachel 3 years ago. Dahil 3 years ago lang din, nagkaroon ng bagong asawa ang daddy niya. Hindi malapit si na Rachel at Jessica sa isa't isa. Dahil palaging binubuli ni Jessica si Rachel. Kahit wala namang ginagawa si Rachel sa babae. Malaking-malaki ang inis ng huli kay Rachel. Sa huli, pinili na lamang ng dalaga na iwasan ito. O di kaya labanan kahit konti. Hindi mo masisira ang gabi ko ngayon, Jessica. Textmate lang naman kami ng crush ko na magiging asawa ko in the future. Kaya kung gusto mo mang inis, gawin mo lang. You are free to do so. Besides, hindi rin naman magtatagal, aalis na ako dito sa mansyon para tumira sa bahay na gustong bilhin ni Noah para sa aming dalawa. Sagot ni Rachel sa kapatid niya at ninitian pa ito ng matamis. That Noah again? Isa na naman bang panaginip yan, Rachel? 3 years ago, siya rin palagi ang binabanggit mo hanggang ngayon. Pero wala ka pa rin namang napapala. Where is he now? Textmate? Maniniwala lang ako kapag nasa altar na kayong dalawa. Nakangising sabi ni Jessica. Inggit ka lang kasi wala kang boyfriend. The last guy you like was into me, right? Sinabihan ko naman na yon na hindi ko siya gusto dahil si Noah ang laman ng puso ko. Pero kahit ganun, di ko niya pinili. Too bad, no? Nakangisiring sabi ni Rachel, kaya nabura ang ngisi sa labi ni Jessica. Umigting ang panga ni Jessica sa galit, habang nakatingin kay Rachel na nakatalikod na sa kanya. You're good at this. Puri ni Noah kay Rachel habang naglalaro silang dalawa ng domino. Kaagad namang nakaramdam si Rachel ng kilig, dahil sa papuri ni Noah sa kanya. Talaga lang ha? Kanina mo pa kaya ako natatalo
3 beses nang ako nanalo sa laro natin. Nakangusong sabi ni Rachel kahit hindi naman talaga siya naiinis o nalulungkot sa nangyayari. Gusto niya lang talagang magpalambing sa lalaking gusto niya. 4 na araw na rin, simula nang magsimula sila ni Noah at Rachel sa pagiging mag-textmate at callmate. Kada gabi, palagi silang nag-uusap. Kulang na lang, langgamin silang dalawa. Dahil kahit wala pa silang relasyon, sobra-sobra na magpakilig si Noah sa kanya. Hinihintay lang talaga ni Rachel na sabihin mismo ni Noah ang nararamdaman nito sa kanya. Wala rin naman kasing balak si Rachel na tanggihan si Noah kung sakaling ayain siya nitong maging girlfriend. Is my cupcake sad? Dapat ba nagpatalo ako para hindi nakanguso ang cupcake ko ngayon? Malambing na tanong naman ni Noah kay Rachel na siyang napahalakhak habang umiiling-iling na. Ano ba naman yan? Naiinis at nalulungkot ako. Yun dapat yung nararamdaman ko, di ba? Pero ba't pinapakilig mo ako ngayon? Kasalanan mo to. Nakakainis ka. Angil ni Rachel kay Noah na natawa na rin dahil sa reklamo niya. Kasalanan ko ba na mabilis kang kiligin? I was just stating facts. Kung alam ko lang nakikiligin ka sa ganito, sana pala kanino ko pa sinabi, no? Pagbibiro naman ni Noah, halos mapunit na ang labi ni Rachel sa sobrang lawak ng ngiti sa labi niya. Nako, sobra ka na talaga, Noah. Grabe na yung pagpapakilig mo sa akin. Dahan-dahan naman. Kawawa tong puso ko kapag bumagsak. Sige ka. Pag na-fall ako, baka i-require kitang saluhin ako. Ma-fall? Saan? Sa mga braso ko? Siyempre, hindi ko hahayaang masaktan yung puso mo. Kung mafo-fall ka rin lang, dapat sa akin na. Akong bahala sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan yung puso mo. Dahan-dahan na sabi ni Noah, kaya impit siyang napatili sa sobrang kilig na nararamdaman niya. Sir, heto na ho ang snacks nyo. Umangat ang tingin ni Noah habang titig na titig pa rin si Rachel sa kaharap niya. Nang dumilim ang ekspresyon sa mukha ni Noah, napakurap-kurap si Rachel at inangat na rin ang tingin sa taong dumating. Bakit ikaw nandito? I told Manang to serve the food. Ampun nga naman. Ibalik mo nga yan doon sa kusina. Baka may dumi niyang pagkain. Reklamo ni Noah at sinamaan ang tingin ng lalaki. Hey, calm down, Noah. Wala naman siyang ginagawang masama. And I think that the food is fine. Para namang walang lason at hindi nakakamatay. Marahang saway ni Rachel kay Noah na napakunot ang noo pero kalaunan, bigla ang kumalma ang ekspresyon nito. You are right, Cupcake. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magalit. Nakangiting sabi ni Noah. Ilagay mo na lang dito. Ingatan mo at baka kumalat. Saad ni Noah sa lalaki na sinunod naman ang gusto niya. Nang makaalis ang lalaki, bahagya pang sinundan ni Rachel nang tingin nito. Interested in him? Taas kilay na tanong ni Noah kay Rachel nang mapansin nito kung saan nakatutok ang mata ng dalaga. Mabilis na umiling-iling si Rachel habang natatawa. Just curious. Narinig ko sinabi mo kanina sa salitang ampon. Kapatid mo ba yon? He is not, Rachel. Ampon nga, di ba? Kinupkup lang siya nila mama at dad dahil naaawa sa kanya. He is nothing actually. Ni ayaw ko magpatawag sa kanya gamit ang pangalan ko. That's why he calls me sir. Which I prefer. Kapag naging tayo, pwede mo ring utus-utusan ng isang yan. Huwag kang mahihiya. At kami naman ang nagpapakain sa kanya. Kapag di kanya sinunod, sabihin mo sa akin. At nang mapagsabihan ko. Putol ni Noah kay Rachel. Tila nakaramdam si Rachel ng kakaiba dahil sa mga narinig niyang sinabi ni Noah. Pero mas lamang pa rin kay Rachel
ang nararamdaman niya para kay Noah. Kaya sa huli, tumangutango siya at naging panatag. Sabi niya kapag naging kami, ibig sabihin nasa isip niya ang hinaharap kung saan magnobyo at magnobya kaming dalawa. Ibig sabihin, malaking-malaki na yung pag-asa namin na magkatuluyan sa bandang huli. And we are both adults now. Paniguradong hindi lang pagiging magnobyo at magnobya ang nasa isip niya, kundi pag-aasawa na rin. Hinuha ni Rachel sa likod ng isipan habang may ngiti sa kanyang labi. Kapag naging tayo ba, pwede na ba akong sumalubong sa'yo sa backstage? Gusto kong makita ka after ng gig nyo. Hindi sa baba ng stage, kundi sa likod kung saan nagpe-prepare kayo. Gusto ko rin na samahan ka palagi sa mga bagay na gusto mo. At, well, pwede mo rin ako samahan sa mga runway shows ko. Turan ni Rachel kay Noah na siyang natigilan. Siyempre maintindihan ko kung nakakaabala ako o kung abala ka sa ibang bagay. I mean, mga adults na tayo at pareho tayo may mga trabaho na. I understand, Cupcake. Kahit anong gusto mo gagawin natin. Pwede ka sa backstage at sa mga concert tours namin. Kung gusto mo rin ako pumunta sa mga runway shows mo, pupunta ako kapag wala akong schedule. Then we can have a date after that. Kahit saan mo gusto, dun tayo. Mahinahong putol ni Noah kay Rachel na siyang napangiti ng sobrang lawak. Thank you, Noah. Pangako na kapag tuluyan mo na akong pinapasok yun sa puso mo, hinding-hindi ka magsisisi. Ikaw lang ang mamahalin ko, Noah. Ikaw lang din ang pipiliin ko sa buhay ko. Sagot ni Rachel at niyakap si Noah. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalaro nila. Mas lalong napuno ng kasiyahan ang dibdib ni Rachel dahil kapag gusto niyang tignan si Noah, nakatingin din ito sa kanya. Hindi maipaghiwalay ang titig ng dalawa na siyang nagbigay ng paru-paro sa tiyan ni Rachel. He is faking it. Mula sa pag-aayos ng baso at plato, umangat ang tingin ni Rachel sa lalaking nagsalita. Yun ang ampon na kapatid ni Noah. Malamig na malamig ang ekspresyon sa mukha nito. Kakapaalam lang ni Noah kay Rachel para umakyat ng kwarto at makapagbihis ng damit. Excuse me? Ako ba kausap mo? Takang tanong ni Rachel sa binata. My name's Ryle. Gusto ko lang sabihin na pinaglalaroan ka lang niya. Noah never cared about anyone. At nakita mo ba kung paano siya mag-alinlangan sa bawat gusto mo mangyari? Wala siyang plano na manatili sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na umasa pa. You should stay away from him. Kung gusto mong hindi ka masaktan. Sagot ni Ryle kay Rachel na siyang hindi makapaniwala. Wow, dude. Hindi nga kita masyadong kilala. Tapos ang kapal na mukha mong sabihin sa akin lahat ng to. For your information, I don't need you to say this to me. Kilala ko si Noah. Simula high school, siya nang lalaking gusto ko. Kaya kung gusto mo lang namang saktan siya gamit tong paninira mo sa kanya ngayon, nagkakamali ka, okay? Malditang sabi ni Rachel sa kaharap. Naawa pa naman ako sa'yo kanina. Dahil akala ko sobrang inaapi ka rito. Pero yun pala ikaw tong naninira ng sobra sa kapatid mo. You know what? Deserve mong awayin ni Noah. Dahil ang pangit nga naman ang pag-uugaling mo. Dagdag na sabi ni Rachel at inirapan pa si Ryle. I just want to warn you. Oo, kilala mo siya mula high school dahil palagi ka naghahabol sa kanya. Pero hindi ikaw ang palagi niyang kasama mula pagkabata. Hindi ikaw ang palagi nandito sa mansyon nito. Kaya may mga hindi ka alam na alam ko. Kung gusto mo magpatuloy sana, handa ka sa malalaman mo. Sagot ni Ryle at yumuko bago kinuha ang mga niligpit na plato at baso ni Rachel. Hindi makapaniwala si Rachel sa lahat ng narinig niya. Gusto niyang magsalita pa ulit at kagalitan si Ryle. Dumating si Noah no na bihis at naamoy pa ni Rachel ang mabango nitong perfume kaya agad din siyang kumalma. Who was that? Tanong ni Noah at nilingon ng bandang kusina. Iyong lalaki kanina,
Kinuha niyo yung mga ginamit nating baso at plato para hugasan. Nag-usap kayo? I heard you talk from upstairs. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. He was just curious why I like you. Sabi ko naman na gustong gusto kita kasi gwapo ka at magaling mag-gitar. Saka syempre dahil matalino ka. I remember that you were always the top in your class during high school until college. Nakangiting sabi ni Rachel at kumapit pa sa braso ni Noah. Of course. Kailangan kong magsipag sa pag-aaral at buti na lang dahil ngayon sobrang ganda ng girlfriend ko. Girlfriend? Putol ni Rachel kay Noah habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Napasinghap si Rachel nang lumuhod si Noah bigla sa harap niya. Dahan-dahan, may inilabas si Noah na isang kaheta mula sa likod na siyang ikinatawa ni Rachel na halos hindi makapaniwala sa nakikita niya. Oh, I'm nervous. Baka hindi mo ako sagutin dahil pinahirapan kita na sobra noon. Nanginginig ang labi habang natatawang sabi ni Noah. Mas lalong natawa si Rachel dahil sa narinig niya. Alam ko sobra kitang pinahirapan noon. Pero gusto ko lang sabihin na gustong gusto kita, Rachel. Ngayon ko lang ito napagtanto na hindi dapat pala kita hinayaan noon. Na dapat pala noon pa lang pinili na kitang ayain na maging girlfriend ko. And now we are both adults. Hindi lang pagiging girlfriend ko ang gusto ko maging role mo sa buhay ko, Rachel. I want you to marry me. Gusto ko maging asawa ka. Pagpapatuloy ni Noah na siyang ikinasinghap ni Rachel, lalo na nang buksan ni Noah ang kaheta at bumungad sa kanya ang isang singsing na gawa sa ginto. In the middle was a diamond gem that made it so beautiful in her eyes. Oh yes! Yes, of course! Pakakasalan kita! Sagot ni Rachel na walang pag-aalinlangan at napatili na lamang nang tumayo si Noah para buhatin siya at ipaikot-ikot. Ang saya-saya mo naman masyado, Rachel? Sure ka ba talagang hindi ka nananaginip, ha? Mapang-asar na tanong ni Jessica kay Rachel pagkatapos ibalita ng huli na ikakasal siya. Ngumiti naman si Rachel na matamis sa stepsister niya at hindi ito sinagot. Mas gusto ni Rachel na huwag pansinin ng kapatid dahil sa masayang bagay na nangyayari sa buhay niya ngayon. Next week ang kasal namin, Daddy. Tinawagan ko na yung iba kong mga kakilala para sa mga damit, reception, at para na rin sa mismong kasal. Ayaw ko po magkaroon ng problema kaya sana, Daddy, tulungan niyo po ako. You want me to be happy, right? I'm sure na magugustuhan din po ni Mommy kung maging masaya ako. Si Noah lang po ang gusto kong pakasalan. Ngayon na inaya niya na po ako, wala ho akong rason para magpaligoy-ligoy pa. And look, Daddy, sobrang ganda ng singsing na binigay niya sa akin. Tuwang-tuwa na sabi ni Rachel sa kanyang ama na siyang napangiti habang nakatingin sa kanya. Kahit na nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Rachel at ng kanyang ama dahil sa bagong miyembro ng kanilang pamilya, hindi pa rin naiwasan ni Rachel na ibahagi sa kanyang daddy ang masayang pangyayari sa buhay niya. Gusto ni Rachel na maging parte sa kasal nila ni Noah ang kanyang daddy, lalo na at matagal nang wala ang kanyang ina. Of course, Rachel. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo at ibibigay ko yun sa'yo. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yan. You have to be the most beautiful bride in your wedding, Iha. Gusto ko rin makita na masaya ka ng sobra. At paniguradong nakangiti na ang mami mo ngayon dahil sa balita mo. Sagot ng ama ni Rachel na siyang ikinalawak ng ngiti niya. Don't worry, Daddy. Magiging masaya po ako ng sobra sa piling ni Noah. Noah loves me, Daddy. At wala na rin ho akong balak na pakawalan pa ho siya. Dahil para sa akin, siya ang lalaki na katadhanang manatili sa tabi ko. Tura ni Rachel at niyakap ang kanyang ama. Kung ganon, handa rin akong tumulong, Rachel, Iha. Alam ko kung gaano kahasil ang mga ganitong klaseng bagay. Hayaan mo at
Tutulungan kita sa mga designs para sa kasal. Singit ng ina ni Jessica na siyang stepmother ni Rachel. Napilitan si Rachel na ngumiti sa sinabi ng kanyang tita Joanne. Ayaw ni Rachel na makialam ito sa magiging kasal niya. Pero nasa harap niya ang kanyang daddy at ayaw niya na sumama ang timpla nito dahil sa magiging sagot niya sa ginang. Sige po, tita. I'll take your offer po. Magalang na sagot na lamang ni Rachel sa kanyang stepmom. Pagkatapos magpaalam ni Rachel sa mga ito, lumabas siya kaagad para tawagan si Noah. Gustong ibalita ni Rachel ang mga naganap sa mansyon nila at natanggap si Noah ng kanyang ama para hindi ito mabahala. Wala kang magiging problema kay Daddy. He loves me the most, you know. Ngayong pumayag siya sa magiging kasal natin, wala na tayong magiging problema pa. Your family and you can visit here para mamanhikan. Sunod-sunod na sabi ni Rachel kay Noah na nasa kabilang linya ng telepono. Nang hindi marinig ni Rachel ang sagot mula kay Noah, agad siyang tumawa. Pero syempre, pwede rin naman natin hindi sundin yun kasi tradisyon naman yun noon eh. Nasa modern world na tayo ngayon. At pwede na natin gawin kung anong gusto natin. If gusto mo dumiretso na lang sa mismong kasal, ayos lang din sa akin. What do you think? Dagdag na sabi ni Rachel. At doon niya narinig ang pagtikim ni Noah. I like that. Tama ka, tradisyon yun noon at medyo makaluma na. Nasa modernong mundo na tayo ngayon. Kaya, ayos lang. Kahit di natin gawin ang mga ganung bagay. Basta mahal kita. Alam mo naman yun, di ba? Mahal kita, Rachel. Papakasalan kita dahil mahal na mahal kita. Sagot ni Noah. Malungkot dapat si Rachel dahil hindi mamamanhikan si Noah sa kanila. Pero pagkarinig niya ng mga sinabi nito, bigla ang nabuhay na lamang ang kaluluwa ni Rachel. Sobrang ganda pakinggan ng mga sinabi ni Noah sa kanya. Matagal ko nang hinangad na marinig yan mula sa kanya. At ngayong narinig ko na rin sa wakas. Sobrang saya ko. Hindi lang yan dahil ikakasal na rin kami. Kaya pala natagalan. Dahil ganitong klase ng sayang ibibigay sa akin sa huli. Nakangiting tura ni Rachel sa kanyang sarili. Hindi na ako makapaghintay na maikasal sa iyo, Noah. Sobrang saya ko. Maraming salamat ha. Tinupad mo yung matagal ko ng pinapangarap. Nakangiting sabi ni Rachel. A week later. Ang ganda mo naman, ma'am. Ngayon lang ako nakakita ng babae na parang Diyosa talaga. Ang tangkad-tangkad mo pa at sobrang slim. Mukhang manika ka sa sobrang ganda. Natawa na lamang si Rachel sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang makeup artist. Awang na awang pa kasi ang labi nito habang nakatingin sa kanya. Tila nakakita ito ng artista kung makatitig sa kanya ng sobra. Naku, ganyan talaga yan kaganda si ma'am. E paano ba naman model yan? Buti na lang tayo ang kinuha na makeup artist niya. Nabiyayaan ang mata natin. Ngiti-ngiti na sabi ng isa sa mga makeup artist. Binubola niyo naman ako. Wag ako okay. Maraming magaganda dito sa Pilipinas. Para naman kayo nakakita ng totoong Diyosa. Kung makapuri kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Tataasan ko ang tip ko sa inyo, okay? Taas kilay na sabi ni Rachel sa mga ito. Habang may ngiti sa kanyang labi. Kaagad na nagtilian sa sayang mga makeup artist ni Rachel. Tuwang-tuwa naman si Rachel at tinignan pa ang kanyang pagmumukha sa salamin. Tama ang mga ito. Sobrang ganda niya nga. Paniguradong hindi magsisisi si Noah na nagpakasalito sa kanya. Hindi rin naman bibigyan ni Rachel ng rason si Noah na magsisi dahil pasisiyahin niya ng sobra ang mapapangasawa. Hindi pa namin nakikita ang groom niyo, ma'am. Pero sabi mo sobrang pogi. Kaya paniguradong, sobrang pogi nga nun, ma'am. Dapat lang na pogi talaga siya. Kasi sobrang ganda mo po.
Tura ng hairstylist ni Rachel. Wala kasi siya rito. Inilayo kami sa isa't isa para rin hindi siya panailapit sa akin. Sabi kasi ng asawa ni Dad na baka raw magpunta dito bigla at mas lalo kami matagalan sa kasal. Naisip ko rin na gano'n ang mangyayari kapag nasa iisang lugar lang kami, kaya sa ibang lugar siya inayusan. Ayos lang din, nagkita naman kami kagabi. Nakangiting sabi ni Rachel na siyang ikinasinghap na hairstylist. Nagkita kayo, ma'am? Eh di ba bawal yun? Ang sabi-sabi ho sa pamahiin na kapag nagkita raw po kayo bago ang kasal, may mangyayari daw pong masama at hindi na raw po matutuloy ang kasal niyo. Nag-aalalang sabi ng hairstylist na ikinatawa ni Rachel. Nako, hindi kami naniniwala sa pamahiin. Sa kamodernong mundo na ito ngayon, wala nang rason pa para maniwala ako sa ganyang bagay ngayon. Sagot ni Rachel na siyang ikinakurap-kurap na hairstylist pero hindi na lamang ito nagsalita. Nang matapos ang pag-aayos kay Rachel, tinawag na siya ng organizer para makapunta na siya sa simbahan. Dahil gusto ni na Rachel at Noah na maging kakaiba ang kasal nilang dalawa, nagplano sila na paunahin sa paglalakad ng babae kesa sa lalaki. Gusto nilang dalawa na maging memorable ang lahat kaya yun ang ginawa nila. Paparating na raw ang groom, start na tayo. Anunsyo ng organizer na ikinahinga ni Rachel ng malalim sa sobrang kaba niya. Nang magsimula na si Rachel sa paglalakad papuntang altar kasama ang kanyang ama, ramdam niya kung gaano kapawis ang kanyang mga kamay sa ilalim ng suot niyang gloves. Sa huli, napangiti na lamang si Rachel pagkatapos niyang makarating sa harap ng mismong altar. Ilang sandali lang, matutupad na ang pangarap niya simula nang makilala niya si Noah. You look so beautiful, darling. Puri ng ama ni Rachel na siyang ikinangiti niya. Thank you, Dad. Salamat din dahil hinayaan mo kami sa mga kalokohan namin ni Noah, ha? Kahit paniguradong hindi mo maintindihan ang mga bagay na gusto namin mangyari. Nakangiting sabi ni Rachel sa kanyang ama. Ang tinutukoy niya ay ang paglalakad niya bago ang groom. Dahil gusto nila ng kakaibang kasal. Ayos lang. Naintindihan ko. Ganito rin kami ng ina mo noon. We tend to do things weirdly, but then, both of us were happy. Kaya hanggat masaya kayong dalawa ng lalaking pinili mo, walang rason para hadlangan ko kayong dalawa. Nakangiting sagot ng ama ni Rachel sa kanya. Nagpatuloy ang seremonya. Hanggang sa konti na lang, si Noah na ang maglalakad papunta sa altar. Nanatiling nakangiti si Rachel hanggang sa mula sa malayo, nakita ni Rachel ang pagsenyas ng organizer para sabihin hindi pa dumadating si Noah. Kumunot ang noon ni Rachel sa pagtataka. Hindi maintindihan ni Rachel ang biglaang pagkabog ng dibdib niya dahil sa kaba na unti-unting tumutubo sa kanyang puso. Wala siyang planong manatili sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang umasa pa. You should stay away from him kung gusto mong hindi ka masaktan. Bigla ay pumasok sa isip ni Rachel ang mga salita ni Ryle sa kanya. Daddy, pwede ba i-check nyo ka nandiyan si Noah? Kinakabahan na kasi ako dito sa harap eh. Gusto ko na siya makatabi. Pagkausap ni Rachel sa kanyang ama na hindi pa alam ko anong nangyayari. Mabilis namang pumayag ang dati ni Rachel at tahimik itong naglakad muna paalis para gawin ang gusto niya. Ngunit sa pagbalik ng ama ni Rachel, mas lalong lumawak ang kabang nararamdaman niya. Lalo na dahil magkasalubong ang kilay nito. Why is he not still in here? Ang sabi ng organizer kanina, paparating na raw. Dahil yun na itinawag. Pero pagka-check nila, wala ito sa hotel room kung saan naroon ito dapat. And now, he is still not in here. Is your groom even real, Rachel? Pabulong na tanong ng ama ni Rachel sa kanya na siyang ikinaawang ng labi niya. Of course, Dad. Totoo si Noah, okay? Baka na-traffic lang siya somewhere. Walang traffic ngayong araw, Rachel. At maraming malulusutan kung traffic man. Is he ditching you? Putol ng ama ni Rachel sa kanya. Kaya ba pinauna kanya maglakad sa altar?
Dahil gusto niyang gawin ang bagay na to, ha? Dagdag na sabi pa nito na siyang ikinatawa ni Rachel dahil hindi na siya makapaniwala sa mga narinig niya. Ayaw niyang maniwala, pero nang magbulungan na ang lahat dahil hindi pa rin dumarating ang groom niya, doon na tuluyang pumatak ang luha sa mga mata niya. Iniwan siya ni Noah. Hindi siya nito sinipot sa mismong altar. Pinagmukha siya nitong tanga. Papasukin niyo ako. Gusto kong makita si Noah. I want an explanation. Gusto kong malaman kung ba't niya ginawa sa akin ang bagay na to. Sigaw ni Rachel at hinampas-hampas ang gate ng mansyon ni Noah. Labasin niyo ako! Labasin niyo ako, mga walang hiya! Walang hiya siya. Ang kapal na mukha niyang iwan ako sa altar. Kapal na mukha niyang pagmukain akong tanga sa harap ng maraming tao. Sigaw muli ni Rachel hanggang sa bumuwal siya sa pagkakatayo. Dahil sa suot na wedding gown, mas lalo lamang siyang nahirapan sa paggalaw. Pero, sa pag-aakala niyang matutumba siya, nagulat siya nang biglang may pumulupot na braso sa bewang niya. I told you, he was faking it. Ngayon umiiyak ka. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo iwanan mo na siya. Tura ni Ryle kay Rachel na halos hindi na makilala ang muka dahil sa sira nitong make-up. He ditched me. He ditched me. Iniwan niya ako. Saad ni Rachel kay Ryle na tila isang batang inaway kasabay ng malakas niyang paghagulhol. Tutulungan kita makapasok. Pero kung ano makita mo, huwag kang gagawa agad ng aksyon. I want you to think. Naintindihan mo? Taas kilay na sabi ni Ryle kay Rachel. Hindi pa man nakakasagot si Rachel, hinila na siya ni Ryle sa kung saan. Dumaan sila sa pinakalikod na bahagi ng mansyon. Hindi na kasi makakapasok pa si Rachel sa harap ng gate kahit kasama pa nito si Ryle dahil ipinagbabawal na yun ni Noah. Nang tuluyan na sila makapasok, dumiretso sila sa mismong silid ni Noah. Bahagya yung nakabukas at sa sobrang tahimik ng galaw ni Ryle, nagawa niyang lakihan ang pagkakabukas nun nang hindi nalalaman ni Noah. She was such a joke. Alam mo ba kung gaano nakakatawa yung pagmumukha niya kanina? She was about to cry, Noah. Nasapu ni Rachel ang kanyang bibig pagkatapos marinig ang boses ni Jessica. Alam ni Rachel na ang kapatid niya yon dahil kilalang-kilala niya ang nakakairitang boses nito. I know, love. Well, are you satisfied? Ginawa ko na gusto mo. Ipinaya ko siya, iniwan sa altar. Hindi ba, deserve ko naman ang reward ko nito? You promised me, Jessica, na kapag nagawa ko ang gusto mo, papayag ka na maging girlfriend ko. Nang hina ang tuhod ni Rachel sa narinig niya, na kung wala lang sa likod niya si Ryle, baka matagal na siyang natumba dahil sa sobrang panghihina. Hindi makapaniwala si Rachel sa lahat ng narinig niya. Ang akala niya, ang pangiiwan lang ni Noah sa harap ng altar ang masakit. Pero hindi inaasahan ni Rachel na mas masakit na malaman na tinraidor siya ng dalawang taong kilalang kilala niya. Kahit palagi niya ako inaaway sa bahay at kahit hindi kami nagkakasundo, hindi ko siya kailanman tinignan bilang ibang tao. And she did that to me? She betrayed me. Iyak ni Rachel habang yakap-yakap ang isang bote ng alak. Dinala si Rachel ni Ryle sa isang bar dahil gusto niyang maglasing. Gustuhin man ni Ryle na iwanan ng dalaga, hindi niya magawa dahil sobra itong nakakaawa tingnan. Ang sakit-sakit, Ryle. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Muli ay iyak ni Rachel at tinungga na ang hawak nitong bote. Gusto mong gumante? Taas kilay na tanong ni Ryle kay Rachel. Pagkatapos maglasing ni Rachel, noong nakaraang araw, inuwi ito ni Ryle sa kanila at di na sila nagkita pang muli hanggang sa biglaan na lang sumulpot si Rachel sa pinagtatrabahuhan ni Ryle na isang restaurant para humingi dito ng tulong. Well, yes.
Hindi ko matanggap yung ginawa nila sa akin eh. Hindi ko matanggap na ginawa nilang laro ang nararamdaman ko. Just because I was madly in love with that Noah, they turned me into a fool? But I realized, nitong mga nakaraang araw, na ayoko na maging tanga at laruan lang sa paningin nila. Besides, they took something from me. Taas noong sabi ni Rachel kay Ryle na siyang napataas lalo ang kilay. Ano namang kinuha nila sa'yo? Wait, don't tell me you give your virginity to him. Of course not. Buti na lang din hindi. Putol ni Rachel kay Ryle sa pasigaw na boses. I'm a model, okay? I had an appointment with a large endorser abroad. Gusto nila akong maging ambassador ng product nila. And they want me in their fashion show in England. Pero kumalat na nangyari sa akin sa kasal. I had a runaway groom and now even my career is falling apart. At narinig ko na si Jessica ang kukunin nilang bagong ambassador. Kaya niya sigurong gustong ipagawa ang bagay na yun kay Noah dahil gusto niya ako mapahiya. Kapag nagkaroon ako ng issue, hindi nagugustuhin pa ng endorsers na piliin ako. Dagdag na sabi ni Rachel. Alam ko na mahirap intindihin ang gusto ko. Maybe you think I'm too petty. Na hindi naman ganun kalaki ang nangyari para magalit ako ng sobra at maghigante. Pero career ko ang pinag-uusapan dito, Ryle. Modeling is the only thing I'm good at. Kapag pati ito nawala sa akin, ano lang gagawin ko? Pagpapatuloy ni Rachel. Wala naman akong sinabi na kahit ano. At mas lalong hindi ko sinabi na wala akong balak na pumayag sa gusto mo. Hindi ko minamaliit ang bagay na siyang gusto mong gawin sa buhay, Rachel. Kaya kung gusto mo mang maghiganti sa kanila, tutulungan kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Marahang sagot ni Ryle kay Rachel. Talaga? Tutulungan mo ko? Totoo? Tutulungan mo talaga ako? Sunod-sunod na tanong ni Rachel kay Ryle at napatayo pa siya sa kinauupuan niya sa sobrang saya. She's cute. Tura ni Ryle sa likod ng isipan habang nakatitig sa pagmumukha ni Rachel. Hoy! Tutulungan mo ba talaga ako? Hindi kayo inuuto mo lang ako? Adopted son ka pa rin ng parents ni Noah. Baka niloloko mo lang ako. Baka gusto mo talagang sabihin to kay Noah tapos pareho niyo akong pagtawanan. I was the one who warned you before, right? Stop overthinking. Gusto kitang tulungan dahil alam ko kung gaano kasakit ang ginawa nila sa'yo. Besides, sobrang kahihiyan ang dinanas mo dahil sa ginawa nila. Kaya bakit di natin ibalik yun? Kung gusto mo maghiganti, kailangan mo makaisip ng mas malalang bagay na ipanlalaban sa kanila. Isang bagay na, miski ang mga endorser, hindi kakayanin na makikita nila. In that way, matatanggal din kay Jessica ang offer na ibinigay sa kanya. Nakangiting putol ni Ryle kay Rachel. Kaagad na napaisip si Rachel sa sinabi ni Ryle. Tama ito. Kung gusto niyang mapahiya si Rachel at matanggal dito ang offer na ninakaw nito sa kanya, dapat lang na mas malalang issue ang ikakalat niya tungkol sa kanyang stepsister. I have an idea. Pero, kailangan mo kong tulungan tungkol sa bagay na to. Lalo na, at tila hideout ng mga walang yang yun ang mansyon niyo. Nakangising sabi ni Rachel kay Ryle na napakunot noo. Sobrang sama ba nitong binabalak mo? Tanong pa ni Ryle. Hindi ako sure sa sinasabi mong masama. Pero ito ang pinakagusto kong gawin para makaganti sa kanila. Besides, nasa modern world na tayo ngayon. Kaya bakit di natin gamitin ang modernong mundo na kinalalagyan natin ngayon para ipitin sila? Taas kilay na sabi ni Rachel kay Ryle na natawa na lang. Feisty woman, ha? Nakangising sabi ng katrabaho ni Ryle na si Lars. Pagkatapos ikwento ni Ryle ang tungkol kay Rachel. She is. Pero dahil sa kanya, kaya mas mapapadali itong misyon ko ngayon. Di ko rin inaasahan na hindi siya magpapatalo kaagad sa Noah na yon at sa kapatid niya. Sanay ako na palaging mahihina ang mga babae.
Kaya ngayon nakakilala ko ng babaeng matapang at palaban. Nakakapanibago. Nakangiting tura ni Ryle habang napapailing-iling na lang. Isang NBI agent si Ryle. Computer science graduate siya at mas piniling mag-take ng NBI examination nang hindi nalalaman ng mga nag-ampun sa kanya. Pagkatapos pumasa ni Ryle, sumailalim siya sa isang intensive training hanggang sa maging ganap siyang parte ng National Bureau of Investigation. Ngayon, iniimbestigahan ni Ryle ang anak ng nag-ampun sa kanya, si Noah, na pinaghihinala ang isang drug dealer. Our mission is confidential, kaya dapat humanap ka ng paraan para matulungan mo siya habang kinukuha mo rin ang gusto mo nang hindi mo sinasabi mismo sa Rachel na yun ang tungkol sa mission mo. We are waiting for a good news, Agent Quijano. Pagkatapos ng sinabi ni Lars, tumayo na ito, kaya naiwan na lang mag-isa si Ryle. Kalaunan, tumayo si Ryle habang bitbit ng isang maliit na camera sa kamay niya. 3 yon, at balak niyang ilagay sa kwarto ni Noah. Yun ang gustong mangyari ni Rachel. She wanted to film while doing the deed, para magamit yon laban sa dalawa. Kapag nga naman nakita ng mga endorser ang kababuyan ni Jessica, kaagad silang aatras. Lalo na kung ipinakalat yun sa buong mundo. Gadgets are all around now. Dahil sa modernong mundo, mas napapadali ang pagpapadala ng skandal, and Rachel is using that to her advantage. What a smart woman. Naiiling na sabi ni Ryle sa kanyang sarili habang may ngiti sa labi. Kinabukasan, muling nagkita sina Ryle at Rachel. Ngayon, malawak na malawak ang ngiti sa labi ng dalaga habang kaharap si Ryle. At nagliliwanag din ang sobrang mukha nito dahil sa tuwa. Gusto ko sanang live ang gagawin nila. I mean, wouldn't it be better if it's live? Tanong ni Rachel kay Ryle na muntik mabulunan sa kinakain nito. Sigurado ka bang ito ang unang beses na gumaganti ka sa isang tao? Tanong pabalik ni Ryle sa dalaga na siyang natawa. Oo naman no. Kaya nga excited akong gumanti. At gusto ko yung sobrang lala. Kasi ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumanti ako pabalik. I mean, that Jessica is used to bullying me. And Noah always takes me for granted. Pagkatapos pareho silang niloko ako. Kaya bakit hindi ko gawin ang mga bagay na gusto ko para makaganti sa kanila? Sa paraang to, maipaparating ko rin sa kanila na hindi nila ako dapat kinalaban ng basta-basta. Sagot ni Rachel. My dad was really embarrassed because of what happened to me in the church. Akala niya magiging maayos na ang lahat at inakala ko rin yun. Pero hindi ko inaasahan na gagamitin nila ng sobra-sobrang pagmamahal ko kay Noah laban sa akin. Kaya naman ngayong napalitan ng galit ang pagmamahal na yun, bakit di ko na lang gawin lahat ng gusto ko para makaganti? I will make the both of them suffer. At kapag nalaman ng dad ko na si Jessica ang dahilan, kaya naging ganun ang kasal ko, paniguradong palalayasin niya to. Even Tita Joanne can't do anything. Kibit balikat na dagdag ni Rachel. She was really hurt. Kung di siya nasaktan, paniguradong hindi siya mananakit ng ganito ngayon. Paano na lang kaya kapag nalaman niyang ginagamit ko lang din siya para mahuli si Noah? Baka pati sa akin lumayo siya at magalit. Tura ni Ryle sa likod ng isipan niya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala akong balak na pigilan ka sa paghihiganti mo. What they did was worse. Kaya dapat lang na lumaban ka pabalik. Pero, siguraduhin mo lang na hindi ka masasaktan. I won't. Nandyan ka naman sa tabi ko. Poprotektahan mo naman ako kung sakali may mangyari, di ba? Ngiting-ngiti na putol ni Rachel kay Ryle na natigilan at kaagad nag-iwas ng tingin. Hindi ako palaging nasa tabi mo, no? Dapat ka pa rin mag-ingat. Lalo na
Dahil hindi lang ang kapatid mo si Jessica masisira sa gagawin mo, kundi pati na rin si Noah. Kapag nalaman ni Noah na isa ka sa dahilan kaya nasisira ang buhay niya, paniguradong pupuntahan ka niya para makaganti rin pabalik. Mabilis na sagot ni Ryle kay Rachel at nautal pa siya sa unang salita niya. Huwag ka mag-alala, okay? Hindi ko sinabi sa'yo pero magaling ako sa boxing. Yun ang nakahiligan ko kahit modelo ako. It's fun. At kung may susubok man naman nakit sa akin kahit si Noah pa yan, lalaban ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil walang makakapanakit sa akin. Pagkatapos ng sinabi, kumindat pa si Rachel kay Ryle at natawa nang mabilaukan ng binata bigla. Grabe ka naman sa akin. Para namang sobrang nakakadiri yung pagkindat ko sa'yo. Kinindatan ka lang eh. Super OA mo ha. Dagdag na angil ni Rachel kahit na natatawa pa rin siya sa naging reaksyon ni Ryle sa ginawa niya. This woman. Ngayon di ko maintindihan kung bakit di nagkagusto si Noah sa kanya. Kung ako lang ang kaharap niya, paniguradong matagal na ako nahulog. O baka nga nahulog na ako. Tura ni Ryle sa sarili at napatitig na lamang sa nakangiting si Rachel. Thanks. Nakangiting sabi ni Rachel kay Ryle pagkatapos nila makapasok sa loob ng mansyon ng mga sumaylo. Are they still doing the deed right now? Dagdag na tanong ni Rachel sa kasama niya. Probably. Dito ka na lang muna maghintay. Aakyat muna ako sa taas para magbihis. Bababa rin ako kaagad pagkatapos. At kapag nandito na sila, bago pa ako makababa, ay dapat wala kang gawin na kahit ano na ikapapahamak mo, alright? Sagot ni Ryle sa dalaga na siyang napangiti lang. Susubukan ko. Napailing-iling na lang si Ryle sa naging sagot ni Rachel. Pero hindi na siya nagsalita pang muli. At umakyat na sa kwarto niya. Naiwan ngang mag-isa si Rachel sa sala ng mansyon. At kung noon kilig na kilig siya habang dinadala siya doon, ngayon wala na siyang maramdaman na kahit ano. Poot at galit na lang dahil sa dalawang tao na nilokot pinaglaruan siya. Kalaunan, nakarinig si Rachel ng tawanan. Kaya nagangat siya ng tingin at sumalubong sa kanya sina Jessica at Noah na natigilan pagkatapos siyang makita. What the? How the hell are you here? Sino nagpapasok sa'yo? Pasigaw na tanong ni Noah pagkakita sa kanya. The door? Piloso pang sagot naman ni Rachel sa lalaki na namulak agad dahil sa galit. Habang abala ang tatlo roon, kaagad namang ginawa ni Ryle ang trabaho niya. Hindi siya basta-basta nakakapasok sa kwarto ni Noah dahil palaging naroon ang binata. At minsan, may nagbabantay pa na tila ba may nakatagong bagay doon. Noong naglagay si Ryle ng kamera sa loob, agad din siyang lumabas dahil pumasok ng mga oras na yon sina Noah at Jessica. Pagkatapos makuha ang mga kamera na inilagay, kaagad na muling lumabas si Ryle para ipagpatuloy ang dapat niyang gawin laban kina Noah at Jessica. Iniwan na kita sa altar, di ba? Ni hindi kita sinipot, tas may gana ka pa magpakita sa akin ngayon? Sigurado ka ba sa desisyon mo ito, Cupcake? Nanunuyang tanong ni Noah kay Rachel na siyang natawa. Actually, I don't mind if you did left me. Narealize ko lang din kalaunan na wala ka pala talagang kwenta at hinding-hindi ako sasaya sa piling mo. Maybe, my stepsister would. Nakangising sagot ni Rachel at tinignan pa ang kanyang kapatid na napakunot ang noo. Kung ginagawa mo ito para maawa kami sa'yo, tumigil ka na Rachel, tapos na kayo ni Noah, he is mine now. Eh di saksak mo sa baga mo. Putol ni Rachel sa kapatid. Kasabay ng pagtunog ng cellphone niya. Hudyat na nagawa na ni Ryle ang pinapagawa niya rito. And you did stole something from me. Ginamit mo ang stratehiyang yun para mawala sa akin ang offer na yun. Kaya bakit hindi ko ibalik sa'yo, di ba? Dagdag na sabi ni Rachel. Dahilan para mapakurap-kurap si Jessica. Anong sinasabi mo? What offer?
Nauutal na tanong ni Jessica dahil sa kaba. Oh come on, huwag ka na magmaang-maangan pa Jessica. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Now check your phone. May regalo ako sa'yo. Paniguradong magugustuhan mo ang bagay na ibinigay ko sa'yo. Sagot ni Rachel kay Jessica na kaagad nagkukumahog na hinanap ang cellphone nito. Binuksan ni Jessica ang cellphone niya at may mensahe roon mula kay Rachel. Pero hindi pa man nabubuksan ni Jessica ang mensahe ni Rachel, sunod-sunod na siyang nakatanggap ng mensahe mula sa mga kaibigan niya at pati na rin sa mom niya. Miski mga endorser, may mensahe na nagsasabing gusto nilang i-pull out ang koneksyon nila kay Jessica. What did you do, Rachel? Anong ginawa mo? Sigaw ni Jessica sa nanginginig na boses. Hindi matignan ni Jessica si Rachel at binuksan na lamang ang mensahe nito. Link yon na pagkatapos pindutin ni Jessica, pumuno sa kasulok-sulukan ng buong mansyon ang ungol nito habang tinatawag ang pangalan ni Noah. Hindi lang yon, dahil hindi nakablur ang mukha nila sa video. Kitang-kita ko anong nangyayari, kung paano tila mga hayop ang mga ito sa kama. At sa huling parte ng video, naririnig naman ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa ginawa nilang setup para lokohin si Rachel. Pinagtatawanan pa ng mga ito ang sinapit ni Rachel na kahihiyan. Binaliktad ko lang ang lamesa. Masyado kasi kayo nasiyahan sa ginawa nyo. Kaya ba't di ko rin gawin pabalik, di ba? Nakangising tanong ni Rachel sa dalawa. Nanlilisik ang mga mata ni Noah sa galit. Pero ang kay Jessica, umiiyak na ito sa takot at kaba na nararamdaman ito. Para kay Jessica, career din ito ang hindi pwedeng masira kahit ano man ang mangyari. Pero dahil sa scandal na ito, nag-pull out lahat ng endorser niya. Rachel, isang endorser mo lang ang nawala. Bawiin mo to please. Alisin mo ang post. Maawa ka sa akin. Nagpo-pull out na lahat ng endorser ko. Rachel, alam mo kung gaano ka-importante sa akin ang career ko. Alisin mo yon, please. Sabihin mo na hindi mo sinasadya nangyari. Pero sinasadya ko yun, Jessica. At nagkakamali ka kung naaawa ko sa'yo. Do you think I would even think of that? Why don't you apologize in public? Lumuhod ka sa harap ng maraming tao at humingi ka ng tawad. Dahil sa ginawa mo sa akin. Baka mapatawad pa kita. Oh, do you want me to film that? It will be live. Suhestyon ni Rachel sa kapatid na sumisinghot. Aalisin mo ba ang video kapag ginawa ko yon, ha? Patatawarin mo na ba ako? Maybe. Bakit di mo subukan? Nanunuyang tanong ni Rachel kay Jessica na kaagad tumangutangok. Ibinigay ni Jessica ang cellphone nito kay Rachel. Kaya agad na ginawa ni Rachel ang gusto niya, kahit natatawa na siya ng sobra. Hindi pa rin gumagalaw si Noah sa pwesto nito. Pero sobrang galit na ang nararamdaman nito para kay Rachel. At kung gumalaw man si Noah, nasa paligid lang din naman si Ryle at nanonood sa mga ito. Nakuha niya nga ang gusto niya. Naiiling na sabi ni Ryle habang may ngiti sa labi pagkatapos makita ang nangyari. Pagka-live ni Rachel, nakaluhod na kaagad si Jessica sa sahig. Umiiyak ito at nasira na ng sobrang makeup sa sobrang pagmamakaawa niya kay Rachel. I am sorry. Ako may gawa ng setup para pagbukaing tanga si Rachel sa kasal niya. I wanted to prank and mock her. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Please, patawarin niyo ako. At pagkatapos ng sinabi, yumukod pa si Jessica sa sahig habang umiiyak pa rin. Pagkatapos ng live, kaagad natawa si Rachel. Hindi siya makapaniwala na ginawa nga ni Jessica ang gusto niya. Oh wow, you look pathetic. Nangingiting sabi ni Rachel kay Jessica na nanlalaki ang mga mata. Pagkatapos itapon ni Rachel ang cellphone ni Jessica. Pero napaisip ako, nawalan din naman ako kaya ba't kailangan ko magpatawad, right? Besides, hindi ako nag-post ng video. Kaya ano magagawa ko tungkol sa bagay na yun? Dagdag na sabi pa ni Rachel. No, Rachel please! Sana naisip mo,
yung pwede kong ibalik sa'yo bago mo ginawa sa akin yun. Sister, siguro nasanay ka na hindi ako gumaganti. Pero, nagbabago rin ang mga tao, Jessica. Now we are even. Oh, you got it worse pala. Nanunuyang putol ni Rachel kay Jessica. Walang iya ka, malandi ka? Sigaw ni Noah na hindi napigilan ng galit na nararamdaman nito at sumugod na kay Rachel. Pero bago pa man tuluyang makalapit si Noah kay Rachel, marahas na bumukas ang pinto ng mansyon ng mga Sumailo. Kasabay ng pagpasok ng mga kapulisan. Noah Sumailo, you are under arrest. Nagpatuloy sa pagsasalita ang pulis na siyang lumapit kay Noah habang hindi naman makapaniwala si Rachel sa nangyayari. Lalo na nang halughugin na buong mansyon ng mga Sumailo at nakita ang mga drugs na siyang ibinibenta ni Noah at ginagamit. Habang abala si Rachel na ipahiya kanina si Jessica, naipadala naman ni Ryle ang mga ebidensyang kailangan para dakpin si Noah. Nakita rin kasi ron sa kamera ang minsang paghit-hit ni Noah sa loob ng kwarto nito. Wow! Isa kang NBI agent? Manghang sabi ni Rachel kay Ryle na hindi alam kung matatawa o matatakot dahil alam ni Rachel ang totoo. Di ka ba galit? Tanong pa ni Ryle na siyang ikinataka ni Rachel. Ha? Ba't ako magagalit? Tinulungan mo pa nga ako sa gusto kong mangyari tapos magagalit ako sa'yo. Naiiling na sagot ni Rachel sa kaharap. But I used you. Kaya talaga ako nakipaglapit sa'yo dahil sa kagustuhan mong maghiganti sa kanila. I realized it would be easier to find evidence with you around. Napangiti si Rachel sa naging sagot ni Ryle sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kinilig pa siya sa sinabi ng binata samantalang wala namang nakakakilig doon. Ginamit din naman kita, di ba? Patas lang kung ganon. Saka, bakit nga ako magagalit at tinulungan mo nga ako? Hindi mo naman ako sinaktan. Hindi rin naman ako nasaktan sa ginawa mo. Besides, trabaho mo maghanap ng ebidensya laban kay Noah. Kung alam ko lang na drug dealer ang isang yon, sana noon pa lang sinuntok ko na siya. Hindi ko na tuloy maintindihan ngayon kung paano ako nagkagusto sa isang yon. Naiiling na reklamo ni Rachel sa sarili niya na siyang ikinatawa ni Ryle. Napatingin na lamang si Ryle sa pagmumukha ni Rachel at mas lalong nagandahan sa ngiti ng dalaga. Lumayas ka! Layas! Sigaw ng ama ni Rachel kay Jessica na umiiyak ng sobra habang nakaluhod sa harap ng mansyon nila Rachel. Dad, please! Wala akong anak na walang ya. Inalagaan kita. At kailanman, hindi ako gumawa ng bagay na ikasasakit mo. Pero ito ay gaganti mo sa totoo kong anak? Lumayas ka! Sigaw muli ng ama ni Rachel kay Jessica. Han, maawa ka kay Jessica. Ano na lang gagawin ko kapag nawala siya? Mabilis na tumalim ang tingin ng ama ni Rachel sa ina ni Jessica sa sinabi nito. Dahil sa'yo kaya lumaking ganyan ang anak mo. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili na kahit sino kaya niyang apak-apakan. Kung ayaw mong mahiwalay sa kanya, pareho kayong lumayas dito sa pamamahay ko. Ngayon na ngayon din, aasikasuhin ko ang annulment papers nating dalawa. Huwag ka mag-alala, padadalan ko kayo ng pera bago kayo tuluyang umalis. Galit na sabi ng ama ni Rachel at tinalikuran na ang mga ito. Wala nang nagawa si Jessica, kundi yumakap sa ina na umiiyak na rin. Nakuha rin ng mga ito ang karapat-dapat na parusa dahil sa kanilang ginawa kay Rachel. 7 years later, Mommy, we will walk in there, Daddy? Manghang tanong ng 5 taong gulang na anak ni na Ryle at Rachel na si Carrie. Habang titig na titig sa runway kung saan lalakad si Rachel. 1 taon ding niligawan ni Ryle ang babae hanggang sa inaya niya ito ng kasal. Ngayon may anak na sila at masaya na sa buhay na meron sila. Yes, baby. I-cheer natin si Mommy pagkalabas ni mamaya, okay? Smile for Mommy, okay? Sagot ni Ryle sa anak na kaagad tumangutango. Nasa Paris ang pamilya nila
para sa isang runway show ni Rachel. Gusto ng mag-ama na suportahan si Rachel na kahit may anak na ngayon, sobrang ganda pa rin. Miski ang hubog ng katawan nito, hindi nabura ng panahon. I want to be like mommy, daddy. Gusto ko rin po maglakad ng ganyan, daddy, kapag big na po ako. Sabi ni Carrie. Kahit anong gusto mo, susuportahan ka namin ng mom mo. Basta maging masaya ka sa ginagawa mo, okay? Do something that you love, Carrie. And your mom and I will always be proud of you. Sagot ni Ryle sa anak na siyang napangiti ng sobra. Yes po, daddy. Sagot ni Carrie. Nang magsimula ng runway show, kaagad nang nakataas ang hawak-hawak ni Carrie na headband kung saan naroon ang pangalan ni Rachel. Kalaunan, isinuot niya yon at pinasuot niya rin kay Ryle ang headband nito. Mommy! Mommy! Tili ni Carrie pagkalabas ni Rachel sa likod ng stage at nagsimula na maglakad. Sobrang swabe at elegante ng galaw ni Rachel na kahit sinong taong naroon, namangha dito. Dalang-dala ni Rachel ang suot niyang bodycon gown na kapag umiikot ito, napapanganga ang ilang kababaihan at kalalakihang naroon. Mommy is so beautiful, Daddy. She's gorgeous. Napahagikik na lamang si Carrie dahil alam niya na hindi siya narinig ng kanyang daddy dahil nakatulala ito kay Rachel. Nang matapos ang runway, kaagad pinuntahan ng dalawa si Rachel sa likod ng stage at nakita roon ang kanilang hinahanap na kung sino-sino ang kabeso at kausap. Wow naman, Mrs. Quijano. Sana lahat may sundo. Nakangiting asar ng isa sa mga kasamahan ni Rachel na isa ring Filipina. Kaagad na napalingon si Rachel sa kung saan nakatingin ang kasamahan niya para lang mapangiti siya pagkatapos niyang makita ang kanyang mag-ama. Si Ryle, na may bitbit pang bouquet ng bulaklak, habang isang stem lang ng pink rose ang hawak ni Carrie. Congratulations, Mommy! You are so beautiful! Nakangiting puri ni Carrie sa kanyang ina na napahalakhak. Naku kayong dalawa, hanggang ngayon mahilig pa rin kayo mambola. Hindi pambobola ang sinasabi namin. You are really gorgeous, sweetheart. Kulang na lang maglaway ako kanina eh. Buti na nga naalala kong buhat-buhat ko si Carrie. At na maraming tao sa paligid. Kung di ko naalala ang bagay na yon, baka tumakbo na ako sa stage at itinanan ka. What do you mean? We're married for Christ's sake. Ewan ko sa'yo, Agent Quijano Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahanin mo yung banat mo at nanghihina ako sa ganyan. Angil ni Rachel sa asawa na hinagkan lang naman siya sa labi niya. Nakarinig sila ng tili at sigaw sa paligid. Doon lang naalala ni Rachel na nasa backstage pa pala sila at kailangan nilang kumalma dahil maraming tao ron. Sa huli, kinurot ni Rachel ang tagiliran ng kanyang asawa at pinandilatan nito ng mata. Kumalma ka. Saway pa ni Rachel kay Ryle na umawang ang labi hanggang natawa ito. Alam ni Ryle na sa kanilang dalawa ni Rachel ay ang huli ang mas kailangang kumalma. Ito kasi ang mabilis na nakakalimot kung nasan silang dalawa. Ikaw ang kumalma. Ikaw to nakalimot eh. Sagot ni Ryle at kinindatan si Rachel na kinilig naman ng sobra. Will you walk again, Mommy? Gusto ko po nandun ulit kami ni Daddy to support you. Sabi ni Carrie sa ina habang nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant sa Paris. Hindi pa umuwi ang mga ito sa Pilipinas dahil gusto nila na magsaya muna at damhin ang bakasyon nila sa ibang bansa. Pag-iisipan pa ni Mommy ang bagay na yan. Pero kung sa mga susunod na buwan, paniguradong hindi na pwedeng lumakad si Mommy, baby. Why, Mommy? But you love runways. Kapag po di kayo nakalakad, paano na yung passion niyo sa ginagawa niyo? Malungkot na tanong ni Carrie sa ina niyang napangiti. Aw, my baby is such a beautiful darling. Ayos lang naman kay Mommy na hindi mo na siya makapaglakad. Kailangan ko rin namang alagaan ang sarili ko. Ayaw mo naman siguro na maging weak si baby sister or brother mo, di ba, pagkalabas niya? Sagot ni Rachel sa anak na umawang ang labis na narinig.
kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. What? Sabay na napalingon si Rachel at Carrie kay Ryle na siyang kararating lang mula sa pagbabanyo. Natigilan ito sa paglalakad at titig na titig sa tiyan ni Rachel. Well, hindi ko sinabi dahil alam ko mag-aalala ka kapag naglakad ako sa runway. So I hid it from you. But yes, I'm pregnant. 3 weeks pregnant actually. Nakangiting sabi ni Rachel sa asawa na kaagad nagkukumahog na lumapit sa kanya. Natawa na lang si Rachel dahil mabilis na din naman ni Ryle ang tiyan niya kahit di pa naman ito makakaramdam ng paggalaw dahil 3 weeks pa lang ang batang nasa sinapupunan niya. You are really pregnant, wife? Naiiyak na tanong ni Ryle kay Rachel na siyang natawa. Yes, I am. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Malambing na sagot ni Rachel. I'm going to be a daddy again? Tanong pang muli ni Ryle. Yes, Daddy. You are going to be a daddy again. Ano ka ba naman, Daddy? Kanina ka pa tanong ng tanong. Ilang beses ka na rin pong sinagot ni Mami. Hindi mo ba maintindihan, Daddy? Magiging daddy ka na nga po. Magiging big sister na din po ako. Sarcastic ang sabi ni Carrie sa ama na siyang ikinahalakak ni Rachel ng sobra. Ayan, sige magtanong ka pa. Pang-aasar ni Rachel kay Ryle na napanguso. Sorry na nga, excited lang ako eh. Bakit niyo ako binubuli dalawa? Hindi niyo na ako love, no? Ayaw niyo na sa akin kaya inaaway niyo ako. Nakangusong tanong ni Ryle sa mag-iina niya. Ako si Daddy, pabebe na naman. Wala namang nambubuli sa'yo eh. Sagot ni Carrie sa ama na umawang ang labi. Wife, ang anak mo. Angil ni Ryle sa asawa na tumawa lang lalo. Ano ba kayong dalawa, ha? Magkasundo naman kayo kanina. Pero ngayon para na naman kayong aso't pusa. Naku ha? Saway ni Rachel sa mag-ama niya na nag-irapan lang at nag-asaran. Napangiti na lamang si Rachel habang nakatingin sa mga ito. At sa wakas alam niya nang sa pagkakataong yon, nakuha niya na rin ang pangarap niya. Ang maging masaya sa piling ng mga taong mahal niya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Cleo Kawaling, Luisa Palangdao, Avelina Bores, Phoebe Magalon, Dili, Angel Tadeo, Juliet Kaday, Norana Gani, Miss Nori, LV Candotol, Mavic Bautista, Maria Ginanillo, Riley Sebastian, Jerowina Aquino, at Ritz Mia. Maraming salamat po sa inyong lahat.